The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Uy, ang bilis. Midweek Wednesday na agad, Pastor Jeff. Good morning. Yes, Cham. Bilis nga ng panahon. Dati bata ka pa lang. Bata pa rin dalaga. ngayon. Ayun, dalaga. Bagets pa rin tsaka naman. Dati-rate, butiki lang yung nasa t-shirt mo. Ngayon, buhaya na. Sige. Lumalaki yung mga natin, branded. Lumalaki yung mga binabatikos mo. Napakalaki. Anyway, Brad, good morning sa iyo. At alam mo, Brad, totoo nga po na may mga milagro at paramdam ang Panginoon. This morning, nag-meeting kami dito, Yes. kami nag-uusap-usap. Wala po doon nga, ang ating, yung mga follow-up sa ating mga case studies. Itong si Lorna, biglaan lang ito. Tawagan mo nga yung nagpapagawa ng vulcanizing, yung may bukol sa leeg. Ano yan I mean, out of nowhere, para may bumulong sa iyo. Tawagan mo siya at naghihintay ng tawag niyo. Ngayon, napakinggan mo. Hinihintay po yung tawag natin kasi nga may sitwasyon sila. Hindi nagkusa si Lorna tumawag para humingi ng tulong. Nagpursige sila dito sa kanilang hanap buhay. Inyo nakita, di ba? Lahat ng kinita ho, ginamit niya sa kanyang pagpapagamot at doon sa kanilang hanap buhay. Kitang-kita natin sa video lahat ng gamit para sa koneksyon nila, legal, para sa pagpapaligal ng kanilang koneksyon at hanap buhay. Ginamit talaga. Hindi siya tumawag para humingi ng dagdag, no? Naghihintay lang siya ng tawag. Pero yung tawag po nga, dumating at kami lang po dito'y instrumento dito po sa mga milagrong ito. Amen. Kaya God is real. Amen. Brad Jeff, salamat na marami. Wala pa, hindi pa tapos. Hindi pa ako Okay, kasi nag-thank you ka na agad. Ikaw talaga, Gigi Chacha. Gigi. Gigil na gigil, Chacha. Ito na nga, Pastor Jeff. Magandang balitang hatid mo sa amin ngayong Miyerkules, ang bilis, March 6 na agad. Yes, Brad Ted, salamat din sa team natin pagiging sensitive sa prompting ng Holy Spirit. So, ang nag-prompt niyan, ang Diyos para tawagan. Anyway, happy birthday muna sa akin to kayo, Coach Jeff Mangubat. Galing yan kay Melay, ang iyong butihing asawa, mga taga-Revealed City Church natin yan. Nasa tema po tayo ng totoong kahulugan ng salitang pinagpala or blessed. So far, napag-aaralan natin ng Lunes, Martes siya, twofold siya. Okay, kumbaga, para siyang coin na two-sided, magkabaliktaran. Yung isa, pagtalikod sa masama. Yung kabila naman, pagyakap sa kaluguran ng Diyos. Hindi pwedeng pareho yan. Alam mo yon, yung religyoso kapag linggo, corrupt ka pagka Monday. Hindi pwede gano'n. Yung, ang tawag na ipokrito po yon. Yung may kanta si Yano niyan, di ba? Yung banal na aso, santong kabayo. Parang we have all the form of religiosity, pero we don't have the power, okay, para labanan yung kasalanan. Ang sabi po ni Apostol Pablo, mga hypocrites daw po yon. So, maging tapat na lang po tayo sa pagsunod sa Diyos. Sa sinabi naman natin kahapon, hindi siya madali. In fact, kaya natin kakayanin yan ay pag naintindihan natin yung pagmamahal ng Diyos. So, ano po ba yung mga benepisyo ng pagiging itong dalawang paggagawin mo na ito, pagtalikod at pagharap sa Diyos? Tatlo po yung pag-aaralan natin hanggang Biyernes. Itutuloy lang po natin yung verse na binabasa natin sa Psalm chapter 1. At doon nga sa verse 3, sabi ron, para kang isang puno na tinanim sa tabi ng sapa. So in English, you're like a tree planted by streams of water. So ang una pong tanda ng isang taong blessed, okay, or marka, ay ang pagiging matatag. There's stability. Alam mo, Brad Ted at Cha, ako'y pastor noong panahon ng pandemya, no? And I was given the privilege para magpastor ng isang mega church. At araw-araw, halos yun ang ginagawa ko, Brad Ted at Cha. From multi-millionaire na tao and even yung mga taong salat sa buhay, unstable, okay, because of the pandemic. Kasi nga po, biglaan yung pandemya at nawindang yung pundasyon ng karamihan. May mga taong talaga ang yayaman pero nadidepress. Meron din namang mga salat sa maraming bagay nadidepress. Kasi nga po, there's so much instability. Pero po, ang taong blessed,
para ka lang nakatanim sa tubigan ng isang punong kahoy na stable ka, hindi ka basta-basta matitinag ng bagyo o makakaranas ng tagtuyot. Sabi po sa Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na panindigan sa iyo'y nagtitiwala. So, binibigyan daw ng Diyos ng peace, okay? Ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo nagtitiwala. Saan po nanggagaling yung lubos na kapayapaan? Hindi raw po sila nawiwindang during bad news or good news. Ano pong source na to? Sabi rito, yung matindi mong paninindigan, yung matatag na pagtitiwala sa Diyos. Bakit po tayo pwede magtiwala sa Diyos? Unang-una, siya po ang nakakaalam ng beginning and end. Siya po ang Alpha and Omega. Siya po ang ultimate in control ng lahat ng bagay. So, kung merong taong in control of economy, ay ba, pwede ka magtiwala doon. Unfortunately, wala. Tama? Ang Diyos lang po ang nakakapagdikta ng takbo ng kultura, ng ekonomiya. Kaya po tayong mga may takot sa Diyos. Pag tayo po'y nagtitiwala sa Diyos, binibigyan daw po tayo ng stability. Okay? Kahit po sa tindi ng dagok ng buhay, naiintindihan natin, Lord, ikaw naman may control sa cancer na to. Lord, ikaw naman may control sa negosyo kong nalugi na to. Ginagawa ko naman, Lord, ang lahat. Hindi ko ginagawa masama, ini-embrace kita bilang aking Diyos. At nangyari to, alam ko na may plano ka. And ultimately, your plan will always prevail. Again po, sa Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Tayo po'y magdasal, Panginoon, mahirap man hanapin tong peace na to. Alam namin, you are the Prince of Peace. At sa iyo lamang to masusumpungan. Kaya Lord, tulungan niyo kami, Lord, huwag mawindang sa dagok at hamon ng buhay. Dahil alam namin kami sa iyo'y nagtitiwala, ang may control, sovereign, ika nga, overall. Salamat, Panginoon, sa mga katulad, Lord, ng aming mga case studies, Lord, God, na natutulungan. Lord, nandyan kami para, Lord, sa kayong mga aming Happy Anonymous, tumulong sa kanilang temporal na needs dito sa physical at financial. Pero, Lord, yung spiritual din, pinifeed mo sila at yun po ang mas mahalaga. Salamat, Lord, sa mga blessing na binibigay mo through our program in Jesus' name. Amen. 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 Panginoon, muli po kaming dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po si Brad Jeff and bless his mission today. Lord, salamat po muli sa magandang balitang inihahatid ni Brad Jeff sa segment na ito. Alagaan niyo po si Lorna Lopez at lahat po ng mga tulad ni Lorna na sa gitna po ng mga pagsubok sa buhay ay hindi bumibitiw at nagpapatuloy po ang taimtim na pananampalataya po sa inyong kapangyarihan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Pagbati po muli ng maligayang ika-25 taong anibersaryo kay JB at kay Aline Garganera today. At binabati rin po naman natin ng magandang umaga si Grace at June San Jose na lagi daw pong nakikinig po naman sa atin. Mag-honey pie daw po itong dalawang ito. Yan, honey pie, honey bunch. Sweetie pie. Alipay, ha? Okay, sige. So, Brad Jeff, ano ang meron dyan sa iyong likuran? Parang ikaw ba ay may swimming lesson? Anong meron dyan? Ano lang to, Brad, naka-staycation tayo ngayong panandalian lang hanggang bukas. Okay. So, para makapag-relax. So, yan. Yan. Sige, so, salamat na marami and we'll catch you again tomorrow. Salamat, Jay Notorio, for listening. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.